Binuksan ngayong araw ang isang expo na layong makapagbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na makapagtrabaho sa shipping at cruise industry. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Laking tuwa ng mga aplikante na nais magtrabaho sa barko nang buksan ngayong araw ang The Expo Maritime Philippines Cruise Travel Tourism and Maritime Career Convention 2024. Katulad ni Jay at MJ na parehong first time mag-apply para pasukin ang maritime industry. Anila, maganda daw na may ganitong aktibidad dahil malaking tulong ito para sa kanila lalo't hindi na rin nila kailangan gumastos sa pamasahe para mag-ikot sa mga agency sa Maynila. Maganda po kasi dito na po lahat yung pupuntahan naming agency. Hindi na kami mag-iikot-ikot. Oo. Yung iba ka po kasi hindi nagpapa-walk-in, sir. Sila rin pamasahe. Parang iikot ka ng iikot, tapos pahiwa-hiwala yung mga agency and yung mga company. So, mas okay na dito siya sama-sama. At least, expose ka din sa ibang industry na meron na dito. Layo na nasabing expo na ipakita ang Pilipinas bilang top cruise destination, gayon din para makapagbigay ng pagkakataon sa mga kababayan natin sa linya ng shipping at cruise industry. This is one of gateway, kumbaga. The doors will open for the Filipino and for the Philippines, di ba? Job fair, job creation sa mga Pilipino na nangangailangan ng trabaho. So dito natin makikita, pagka merong trabaho, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, Senate Committee on Environment and Natural Resources, napapanahon na para maisama ang Pilipinas sa cruise destinations dahil sa taglay nito natatanging kultura at natural resources at para makapagbigay pa ng mas malawak na oportunidad sa mga manggagawang Pilipino, partikular na sa mga marino. It's really maganda for the Philippines kasi we're really an island, marami tayong port. So, kailangan i-develop natin itong cruise travel sa Philippines at may employ pa yung ating mga seafarers. Katuwang din ng mga ahensya ng pamahalaan katulad ng Department of Tourism, Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at iba pa. Gayon din ng mga maritime companies mula sa pribadong sektor, layo ng aktibidad na itaguyod ang bansa bilang pangunahing cruise hub sa Asia na nag-aalok ng unique experience at yaman sa kultura na makakatulong sa maritime at tourism industry ng Pilipinas. Kasabay ng paglalapit ng mga programa para sa mga aplikante at seafarers mula naman sa TESDA, DMW, OWA at iba pa. Nasa 10 hanggang 20,000 attendees at participants at mahigit 100 exhibitors at sponsors ang inaasahan na makikisa sa nasabing expo. Samantala, tatagalan nasabing convention hanggang June 12, Miyerkules sa SMX Convention Center, Manila. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.